Hello guys, kumusta kayong lahat? Yung huling voice over ko nga, ganito na talaga yung boses ko. Then kinaumagahan kasi as in talagang hindi na ako makapagsalita. Kaya hindi ko na lang talaga pinilit yung sarili ko at nanahimik na lang nga muna ako. Bago nga ako mawala ng boses, pumunta ako ng sukat. Stay nga muna ako dito ng 2 araw. Medyo masama nga yung pakiramdam ko din, para nga akong lalagnatin. Tapos sobrang katinga ng ilong ko, pero wala naman akong sipon at saka ubo. Papahinga nga ako sa kwarto nung tinawag nga ako ni Renalyn kasi gagamitin niya yung pressure cooker. At hindi pa nga niya na subukang gamitin nga to dahil nga si nanay lagi yung gumagamit nito. Galing pa nga to ng Japan, ito pa nga yung binili ko sa Amazon dati. 3 nga yung binili ko nito, yung isa nga binigay ko kay Geraldine and yung huling binili ko nga para naman sa akin. Yun nga yung ginagamit ko kapag nagluluto ako ng biryani, kapag nagpapalambot nga ako ng chicken at saka beef. So yun nga, tinuruan ko nga si Renalyn kung paano nga gamitin to. Sabi nga niya, iba rin kasi yung style ng pressure dito sa Pilipinas. Sabi ko nga tong pressure cooker na to, hindi naman siya mahirap gamitin. At hindi rin nakakatakot kasi nga kapag may pressure pa nga yung loob, hindi mo yan basta-basta ma-open. Matigas kasi siya kapag binuksan. Yun lang nga ang kagandahan sa pressure cooker na nabili ko nga dun sa Japan. Then pagkatapos ko maturuan si Renalyn, umakyat ulit ako sa taas. Kasi kumuha ako ng damit ko at maliligo nga ako. Wala nga pala dito sila nanay kasi umuwi siya ng Bicol. May 1 buwan na rin. Kaya mga kapatid ko nga lang nga ang nandito. Nagdala nga ako ng shampoo at sabon kasi iba rin yung ginagamit nga nila dito. Pagkababa ko nga, okay na nga yung niluto ni Renalyn dito sa may pressure. Then tinuruan ko nga ulit siya kung paano nga siya buksan. 20 minutes nga niya tong pinakuluan kaya sabi ko sobrang lambot nga niyan kapag kinain. Pagkatapos ko ang maligo si Jinea nga, may pupuntahan siya. Naglagay nga siya ng kilay din nung may natira nga, nilagyan niya rin ako. Maabot din nga ng 1 week yung ganitong kilay. Nakakatuwa din nga magpalagay ng ganito kasi 1 linggo rin nga akong hindi naguguhit ng kilay ko. Yung microblading kasi na pinagawa ko dati, parang 7 months na rin yung nakalipas. Medyo kumukupas na siya. 1 session lang din kasi naman yung ginawa dito kaya parang ang bilis lang mabura. Pero hindi pa naman talaga siya burang-bura. Meron pa rin naman akong sinusundan. Kaya hindi rin talaga ako nahihirapan ng magkilay simula nga nung nagpa-microblading nga ako. Dati kasi nung hindi pa ako nagpapakilay, napakahirap talaga niyang pagpantayin. Kahit nga si Jinea na magaling nang magkilay, nahirapan din nga siya nung kinikilayan nga niya ako. Wala pang 10 minuto, natapos na nga ni Jinea lagyan. Pagkatapos nga nito, kumain na nga kami at hindi nga ako nagkamali na yung pinakuluan nga ni Nali naman. Sobrang lambot nga, pati nga yung buto pwede nang nguyain. Sa akin nga, walang problema yung ganun kalambot sa paa ng manok. Mas gusto ko pa nga yung ganun. Pagkatapos nga namin kumain, umakyat na nga ako sa kwarto. Double deck nga yung kwarto dito and 2 nga kami ni John Lay ang matutulog dito, yung bunso kong ang kapatid. Dito ko nga sa pinaka top bunk gustong matulog. So yun na guys, hanggang dito na po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!